Magandang araw po sa atin lahat at pag-usapan natin itong lagay ng politika dito sa lungsod ng Maynila ngayong magpapasko. Ang latest survey dito sa lungsod ng Maynila wala pa rin nagbago. Si Yorme pa rin ang number one at patuloy na umaangat ang kanyang rating. At ito ang malaking problema ng mga kalaban niya, lalo-lalo na yung mga dati niyang mga kaalyado. Kaya ngayon wala silang tigil sa kakapamudmud ng food packs na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Hindi nagtataka lang kasi tayo kasi yung food pack na yan talagang para sa Manileño yan. Ayan po ay bigay ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Pera po ng City of Manila yan. Hindi po nila pera yan. Okay lang po kung sila mayora ang magbibigay niya, sila vice yul, okay lang po. Kaso nga lang, nandyan din po yung kanilang mga kaalyado na hindi naman po nakapwesto. At bago ipamigay ang mga food pack na yan, magsasalita muna itong mga bagong kandidato na to. At magsasabi sila ng kung ano-ano. Siyempre, plataforma na rin, pangangampanya na po yan. Diba nagagamit ang ilang resources o yung mga binibigay ng pamahalaan lungsod ng Maynila sa politika. Obvious na po yan, nagagamit na po talaga. Kaya siyempre hindi naman po sila nagtatrabaho ata sa City Hall at wala naman po sila atang ambag dyan sa pinamimigay ng Manila City Hall na food pack. Bakit po nandyan sila at present sila bawat ibinibigay sa mga barabaranggayan? Ano po ba yung kampanya na? Diba? Ay, sabihin man natin na hindi. Naku po, obvious naman po talaga ng pangangampanya na yan. Diba okay lang kung si Mayor at si Yul nagbibigay? Pero kung isasama nyo pa yung mga bagong tumatakbo at ipapakilala nyo muna bago nyo ihatag yung food pack, ibang usapan na yan. Diba yan ang hindi alam ng ilang Manileño? Diba yung mga lalo-lalo ng mga senior natin na kapag nagbibigay ang administrasyon, kapag kakaalam nila, ito ay galing mismo sa kanila. Hindi po, wala pong ginagastos yung mga yan. Tandaan niyo po lang ginagastos yung mga yan. Ayan po ay galing sa City of Manila. Pera po ng taong bayan ang binibigay dyan, binibigay nila. Sila lang po ay nagtatrabaho, kaya po ayan naibibigay sa mga Manileño. Diba? Kasi ang ito para sa akin kasi ang pakiramdam ko kapag binibigyan kanila ng mga ganyan food pack, parang ang gusto nila tanawing malaking utang na loob na ng Manileño sa kanila. Diba? Parang unfair. Kasi yan talagang kaloob ng gobyerno yan. Bakit kailangan isama natin yung mga hindi pa naman naluluklok sa pwesto at wala pa namang trabaho sa gobyerno at nandyan at pinagsasalita natin porke ba siya kandidato at kaalyado natin, mali po yan, di po dapat ganyan. Kasi kung nalalaman lang ng mga Manileño na nagagamit ang mga ayu-ayuda ng gobyerno sa politika, kasi parang nagagamit na rin po yan Opo, kasi alam natin na ayan ibigay ng gobyerno. Tapos pagsasalitain natin, papakilala natin yung mga bagong kandidato natin. Ay, nako, ayos. Diba? Kaya itong si Yorme, nakita nyo naman si Yorme, diba? Ito, bilib talaga ako rito kayo. Alam nyo dati si Yorme, tinitira ko yan. Lagi kong kinakalaban niya. Pero nakikita ko yung, yung mga na ginagawa niya at yung mga sinasabi niya napapakinggan ko. Parang nakukumbinsi niya na ako. Diba? Hindi sa totoo lang. Kasi nga ang mga sinasabi ni Yorme, akala nyo kasi naninira si Yorme. Hindi po naninira si Yorme. Si Yorme nagsasalita lamang. Kasi nga po, sinasagot niya lang yung mga paratang sa kanya ng kanyang mga katunggali. Na wala nang nabago sa mga pinaparatang sa kanya, yung inutang, yung binenta, lagi na lang dyan lang po naglalaro. Diba? Yung mga paninira kay Yorme, kaya nasasawa na ang Manileño at ang bayan dyan sa mga sinasabi natin kay Yorme. Diba nakita nyo naman, si Yorme mahal na mahal ng Manileño kahit na anong paninira ninyo. Nandyan pa rin kasi tulong.
makikita mo yung tulong niya, yung pagmamahal niya sa Manileño nandiyan pa rin. 'Di ba hindi nawawala? Nakikita niyo yung nasunugan diyan sa may Isla Puting Bato. Sino ang unang nagbigay at nagpunta diyan sa Isla Puting Bato na 'yan? 'Di ba? Yung iba pumunta diyan, nagbigay ng bigas na naman. Yung iba palakad-lakad lang, pahawak-hawak sa ulo. Si Yorme anong ginawa? 'Di ba? Ultimo oras, nagbigay siya ng 5 bulig sa 2,114 families. Di ba? Kayo, anong ginawa natin? Wala tayong ginawa. Puro lang tayo pakyut. Tinahantay natin na maglaho yung issue. Saan tayo pupunta? Di ba? O, tapos sasunog itong barangay 310. Di ba? Nandun na naman si Orbe. Di ba? Nagbigay na naman ng 5 bulig. Di ba dapat kayo nga ang unang-unang nagbibigay dyan? Dahil yung mga kalaban niya, puro mga incumbent, puro mga nakapwesto. Itong si Yorme, hindi po nakapwesto yan. Ordinaryong mamamayan lang po yan. Diba? Pero siya lagi nauuna, kaya mahal na mahal siya ng mga tagutundo. Yung iba sinasabi, sigaw ng tundo. Ano sigaw ng tundo? Diba? Bigas lang binigay mo, sisigaw pa yung pangalan mo. Grabe ka naman, oh. Kasi alam nyo kasi, yung mga ginagawa natin na magbibigay tayo, kung sa mga para barangay at magpapatawag tayo, magsasalita tayo ng kung ano-ano, ano na po yan, gas-gas na po yan. Di ba? Ang gawin natin, ang inaaba total, malimit na ang may sunog dito sa lungsod ng Maynila, pero ganun din na kalimit yung labas ninyo pag nakabalitaan kayo may sunog. Di ba? Hindi katulad nito ni Yorme, talagang alis to. Ano nga talagang pinamahal yung ganyan, di ba? Nakikita naman natin sa gawa, kahit anong gawin ninyo, di ba? Hindi nyo na mapipigilan ang pagbalik nito ni Yorme. Di ba? Kaya sasabihin ko po sa inyo, ako, kung sinasabi ninyo na ako'y bayaran ni Yorme, nagkakamali po kayo. Oo, nagkakamali po kayo. Ako'y lubos lang na humahanga sa kanya. At iniisip ko na nagkamali ako kung bakit ko siya binabanatan noon. Napakaganda pala ng ginagawa niya. Kasi noon, yung mga panahon na yun, nakikinig ako sa mga bulong-bulong. Diba? Ngayon, na-realize ko na iba pala pag talagang nakikita mo at alam mo mismo yung nangyari. Doon mo marirealize na napakagaling pala na itong tao na to. Diba? Kaya tayong mga Manileño, isipin natin. Mag-isip tayo. Kasi yung ibang kandidato dyan, nakapwesto na nga yan sila. Pero wala pa rin na tayong nakikita ang ginagawa. Malimit pa lang gawin na magbigay ng mga ayu-ayuda. Pero yung mga nakikita natin, wala pa. Meron man tayong nakita na ipinagawa ng ilang kandidato na dialysis center. Pero hindi naman dito sa Maynila ay pinagawa. Doon sa kabilang city. Kaya gawin natin ang the best natin. Gawin natin yung best natin para maibalik natin ang karapat-dapat dito sa lungsod ng Maynila. Dahil alam nyo na kung sino po yung karapat-dapat na yan. At muli po, binabati po kayo ulit ni Kamata ng maligayang Pasko sa inyo po lahat. God bless po.